Kumusta naman kayo dyan, ma? Hindi ba sila nanggugulo ngayon? Tanong ni Mara sa kanyang ina habang ka-video call niya ito ng mga sandaling yon. Nasa isa siyang convenience store. Hindi na rin naman, nak. Huwag ka nang mag-alala at gagawa namin ng paraan ng problemang to. Makakaya natin to, tiwala lang. Maluhaluhang wika ng kanyang mama at hindi niya rin napigilan na mapaiyak. Pero inilayo niya ang screen sa mukha para hindi mapansin ng ina. Sorry ma kung pati kayo'y nadamay sa mga nangyari. Wika pa niya na pigil-tigil ang pag-iyak. Huwag mo nang isipin yon at may dahilan ng Diyos kung bakit nangyari sa atin ang lahat ng to. Malalampasan natin to, anak. Anito na alam niyang pinapatibay lamang ang loob niya. Nasa Korea si Mara ngayon. Hindi nagbabakasyon kundi nagtatago sa mga taong na-scam daw nila. Pero ang totoo, sila ang na-scam. Nagkataon lang na silang may hawak ng pera ng mga taong nagtiwala sa kanila na mag-invest sa negosyo. Kaibigan naman niya ang nag-alok sa kanya na mag-invest sila sa negosyong itatayo nito. Mga Korean beauty products. Totoo naman dahil may inilabas talagang produkto. Nanghikayat si Mara ng ibang katrabaho niya at kakilala dahil malaki nga ang unang bigayan. Ngunit kalaunan ay parang pa-delay-delay ang bayad sa mga investors nila. Hanggang sa nawala na ito at itinakbo ang 1 milyon na pinuhunan niya at pati ng mga kakilala niya na inimbita niya. Kaya siya tuloy ang naiwan sa mga ito at sa kanya ang sisi. Sige na anak, tatawag na lang ulit ako bukas. Mag-ingat ka dyan ha. Mag-pray ka palagi. Anang mama niya at biglang nawala sa kabilang linya. Hindi niya napigilang mapaiyak. Gusto naman niyang harapin ang lahat ng ito kung wala lang nagbanta sa buhay niya. May nag-iwan ng patay na pusa sa harap ng bahay nila at sinabi nito na kapag hindi niya na ibalik sa takdang panahon ang mga perang nawala ay matutulad siya sa pusa. Puputulan din siya ng lieg. Kaya ngayon ay nandito siya sa Korea. Sa pinsan niya siya pansamantalang nagtatago at kapag nakahanap na sila ng paraan sa loob ng 1 buwan ay saka siya babalik ng Pilipinas. Excuse me, miss. Is this it available? Napaangat siya ng tingin ng may baritonong boses ang tumigil sa daloy ng isip niya. Pinahid muna niya ang luha bago nagsalita. Napatulala siya sa lalaking nakaharap sa kanya. Artista ba to? Tanong niya sa isip dahil ang lalaking kaharap niya ay kahawig ni Paolo Avellino. Maputi, matangkad, namumungay ang mga mata at may dimple. Yes, it's vacant. Anya takmang tatayo pero nagsalita ang lalaki. Kabayan? Nakangiting tawag pa nito sa kanya. Pinoy ka? Hindi, Mexican. Nakangiti pang wika nito sa kanya, exposing his pearly white teeth. Joke lang. Oo, Pinoy ako. Saan ka sa atin? Dito ka muna, wag ka munang umalis. Sabi nito sa kanya dahil nakita nitong tatayo siya at akmang aalis. Tapos na akong kumain mauna na ako. Anya na ayaw magpaawat. Nasa isang convenience store siya at nagme-merienda kanina habang kausap ang ina. Samahan mo muna ako dito. Wala akong kausap Matagal ka na ba dito sa Korea? Bakasyonista ka ba? Nag-aaral? Nagtatrabaho? Sunod-sunod na tanong nito kay Mara. Napatitig siya sa lalaki. Hindi ito mukhang annoying sa totoo lang. Kung wala siyang problema ngayon, malamang sa malamang ay aaminin niya sa sarili na gwapo ito. Pero may problema pa siya. Wala siyang time sa gwapo. Nagbabakasyon ako dito. Sagot niya. Dito ka muna. Usap muna tayo. Bakit? Tanong na lang niya dito. Makulit ito, parang ayaw magpaawat. Anong bakit? Are you hitting on me? Direktang tanong niya. Hindi naman siya pangit. Alam niyang maganda siya at confident siya doon. Pwede nga siyang mapagkamalang Koreana dahil singkit siya. Yun nga lang, hindi siya ganoon kaputi. Pero alam niyang pasok siya sa standard. Ngumisi ang lalaki. Magto kasi ang mata mo So? Maybe you need a friend. Baka gusto mo ng kausap, kabayan. Alam mo, mas magiging magaan yan kung i-share mo yung problema mo. Lalo na't narito ka sa malayong bansa tapos nag-iisa. Hindi alam ni Mara pero bakit parang hinihigop siya ng mga ngiti ng lalaki sa mga sandaling yon. Pati mata nito ay nakangiti. Hindi kita kilala, mister. Di magpapakilala ako. Ako po si Rafael Natividad, taga-QC, vlogger. 32 years old at handang tumulong sa mga umiiyak na magandang babae. Pilyong wika pa nito sa kanya.
Sabihin ng para siyang tanga ngunit parang may pumitlag sa puso ni Mara nang sabihin nito na maganda siya. Para kang tanga, Mara. Saway ng isip niya sa kanyang sarili, pero kinikilig siya, ayaw lang niyang aminin. Paano ko malalaman na nagsasabi ka ng totoo? Tinukwang ng lalaki ang nakapagitang mesa sa kanilang dalawa. Hawak ang cellphone ay may pinakita ito sa kanya. YouTube channel ko. May 300,000 na subscribers. Mukha ko yan oh. Pogi no? Nalanghap niya ang pabango nito at sa malapitan mas gwapo si Rafael. Parang walang pores. Napalunok siya. Rafa Venture? Basa niya sa YouTube channel nito. Oo, subscribe ka na rin. Baka gusto mo lang ng subscriber kaya kinakausap mo ko. Teka, bakit disappointed siya? Para ka talagang syunga, Mara. Pagalit na wika niya sa kanyang sarili. Tumawa si Rafael. So naniniwala ka nang hindi ako masamang tao. Teka nga, kanina pa kita kinakausap dito pero hindi ko pa alam ang pangalan mo. May pangalan ka naman siguro Sasabihin ba niya dito ang pangalan niya? Magtitiwala ba siya dito? Mara Angeles. Sa huli ay halos pabulong na wika niya. Mara, beautiful name, parang ikaw. Pilyo pang wika ng lalaki. May tumambling na naman sa dibdib niya pababa sa tiyan niya. Mambobola, if you want another girl in your bed, Mr. Vlogger, nagkakamali ka na babaeng kinakausap. Anya at tumalikod na. Mabilis siyang naglakad. Wala siyang panahon sa bulahan. If I want another girl in my bed, I won't be spending my precious time na makipagbulahan sa'yo. Hindi niya namalayan na nakasunod si Rafael sa kanya. Hinarang siya ng binata. If you need a friend, you can slide on my DM. May inabot itong parang maliit na papel sa kanya. Ciao. Anito nang abutin niya ang tarheta at tumalikod na sa kanya. Nanatili naman siyang nakatanaw sa lalaki habang lumalayo ito. Lumingon to sa kanya. Kumindat. Mabilis niyang inilayo ang tingin. Kinapa niya ang dibdib. Mabilis ang tibok niyon. Kinabukasan, para malibang, ay nagdesisyon si Mara na pumunta ng Han River. Hindi yun malayo sa tinutuluyan niya na bahay ng pinsan niya. Isang station lang yun mula sa kanya. Summer ngayon kaya medyo mainit. Marami ding tao sa paligid. May dala siyang juice na binili niya sa nadaanan na convenience store kanina. Naupo siya sa bahagi ng park na walang kaanong tao. Hindi naman niya napigilang mag-isip ng problema niya. Kailan kaya ito matatapos? Naniniwala na talaga ako sa destiny. Napapitlag si Mara nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Kagabi pa yun bumabagabag sa isip niya. Sinusundan mo ba ako, Mr. Vlogger? Napalingon siya sa lalaki at hindi niya mapigilan ang mapasinghat nang makita ito. Napakagwapo nito sa suot nito kahit simple lang. May hawak itong kamera at mukhang nagre-record ng mga activity sa paligid. Hindi Nandito ako para mag-shoot ng i-upload ko sa channel ko. Kaila nito, ngunit nakangisi. Parang may tinatago. Baka ikaw ang nakasunod sa akin. Sinusundan mo ako, no? Biro nito sa kanya. Nanatiling nakangiti. Aaminin na niyang gwapo talaga ang loko, lalo na kapag nakangiti. Feeling nito. Anyan tumayo at naglakad papalayo dito. Gusto niya itong takasan pero mas tamang sabihin na gusto niyang takasan ng atraksyon niya dito. Teka, wait. Mara, ito naman suplada. Di na mabiro. Tanggapin mo na lang kasi na nakatadhana tayo sa isa't isa. Natatawang wika nito sa kanya habang nakasunod. Ayoko nga ng kausap. Sita niya dito na mabilis pa rin ang paglalakad. Hindi yan ang sinasabi ng mga mata mo, Mara. At least give me one chance. Hindi ako masamang tao. You need a friend. I need a friend too. Dito sa bansang Korea, kailangan natin ng kausap lalo na kung may problema tayo. Anito sa kanya at napatigil siya sa paglalakad. Okay, hindi ka ba nagtataka? Nagkita na naman tayo. Maybe the universe is telling us something. May kwento ako sa'yo. Alam mo ba kahapon, malayo talaga ang nilakad ko para lamang maghanap ng paborito kong banana milk? 3 stores nang napuntahan ko pero wala talaga akong mahanap. At dun sa store kung saan tayo unang nagkita, dun lang merong banana milk. And I saw you. You seem so devastated and problematic. I'm not the kind of person na basta nalang lalapit sa kung sino to ask kung anong problema nila. But you seem so different. There's something inside me telling me that you need someone to talk to. At hindi ko kayang i-ignore yun, Mara. Pagkukwento nito sa kanya.
Hindi niya alam kung bakit parang nahihigop siya ng mata ni Rafael. He seems to be very sincere. Sa buong buhay niya ay ngayon lang din siya nakatagpo ng estranghero na parang concern sa kanya. Nangilid ang luha niya. Hindi niya alam kung saan nanggaling yun pero bigla siyang umiyak. Parang ang bigat na din kasi. Parang ilang araw na siyang palaging nagpapakatatag para sa pamilya niya. Kahit noong unang araw niya sa Korea ay lagi niyang iniiwasan ng problema. Parang literal na tinatakasan niya ang lahat. At ngayon dahil sa lalaking hindi naman niya kilala, ay parang biglang gusto niyang ilabas ang lahat ng nararamdaman niya. Wala na siyang pakiramdam sa paligid niya. Umiyak lang siya ng umiyak. Naramdaman ni Mara na may mga kamay na bumalot sa katawan niya. Shh! Iyak mo lang yan. Kahit maraming nakatingin sa atin, deadma lang. Ang bigat-bigat na kasi. Gusto ko lang naman na makatulong sa pamilya ko. Gusto ko lang naman ng magandang buhay para sa kanila. Pero bakit kailangan pagdaanan ko pa to? Hindi ako masamang tao. Hindi ako kriminal, pero bakit? Bakit ako pa? Hindi niya alam kung saan galing ang lakas ng loob na yon para sabihin yun sa lalaki. Sige, iiyak mo lang yan. Nandito lang ako. Ani Rafael sa kanya na tila musika sa kanyang pandinig. Oo, alam niyang nandyan ang pamilya niya sa mga panahong kailangan niya ang mga ito. Pero limitado lang ang pwede niyang ipakita sa mga ito dahil ayaw na din naman niya na maging burden sa mga to. Bakit ako pa? May dahilan ng lahat at yun ang aalamin natin, Mara. Banayad na wika sa kanya ni Rafael. Matapos niyang umiyak ay dinala siya ni Rafael sa isang tila bench kung saan nakaharap yun sa malawak na ilog ng Han. Payapa at banayad ang paligid ng mga sandaling yon. Pahapon na at nag-iiba na ang kulay ng langit. Kumusta ang pakiramdam mo, Mara? Tipid siyang humiti. Medyo nahihiya siya sa biglaang breakdown niya. Pero kung siya ang tatanungin ay magaan na ang pakiramdam niya. Medyo okay na. Sorry ha. Sorry saan? Nangunot noong tanong ng lalaki sa kanya. Gusto niyang magmura. Sa malapitan talaga ay gwapo ang lalaki. Ang bango din ito. Parang naiwan sa damit niya ang pabango nito. Kasi para akong gaga na umiyak doon kanina. Hindi naman kita kilala pero kung makaiyak ako parang kababata kita. May nagsabi na ba sa'yo ang cute ka? Anang lalaki na hindi napigilang pisilin ang pisngi niya. Ayan ka na naman sa mga hirit mo, Rafael. Seryoso na tayo dito Okay na Ani ang bahagyang nakaramdam ng discomfort dahil parang kinilig siya. Binawi ng lalaki ang kamay na nakapisil sa pisngi niya. Sorry, I can't help it. Pero seryoso, okay na ba ang pakiramdam mo? Hindi ko natatanungin kung anong personal namang pinagdadaanan. Ang gusto ko lang malaman ay kung okay ka na ba. Medyo nabawasan na. Thank you Kahit hindi naman tayo magkakilala parang sobrang concerned mo sa akin. Siguro dati kang angel. Biro niya dito. Sa pagkakataong yun ay komportable na siya sa binata. Kung ganito ba naman kagwapong mga anghel wala nang malulungkot dito sa lupa. Ay sus, ang yabang naman ito. Anyang siniko pa ito. Hindi ko ba nagagapuhan sa akin, Mara? Aminin mo. Tukso nito sa kanya. Umismid lang siya. Lakas naman ng tama nito. Ganyan ka ba sa lahat? Joke lang. Pinapagaan ko lang ang sitwasyon mo. Hanggang kailan ka ba dito sa Korea? Bigla ay pagpapalit nito ng usapan. 1 buwan pa siguro. Aniya na hindi rin sigurado sa sagot niya. Dahil pagkatapos ng 1 buwan ay hindi na niya alam kung saan siya pupunta. 1 buwan lang ang visa niya. Alam mo, sa halip na magmukmuk ka sa kanitatayuan mo, mag-ikot-ikot na lang tayo dito sa Korea. Maraming magagandang lugar dito, no? Tapos sasayangin mo lang. Alam ko na ang lahat ng problema ay hinaharap at hindi tinatalikuran. Pero wag mo munang dibdibin, okay? Bukas sumama ka sa akin. Pasyal tayo, sagot ko lahat. Pansamantala, kalimutan mo muna ang lahat ng problema mo. Masiglang wika nito at hindi niya alam kung bakit parang nahahawa siya dito. Para siyang robot na tumango lang sa sinabi nito. Sige, sasama ako sa iyo bukas. Pasyal tayo. That's my girl. Anitong ginulo ang buhok niya. Parang bata si Rafael na tuwang-tuwa dahil sa sagot niya. Hindi niya alam pero bakit kahit ngayon pa lang niya nakilala ang lalaki ay pakiramdam niya matagal na silang nakita. Para ring pamilyar na to sa kanya. Kinabukasan natuloy nga sila sa kanilang usapan. Pinagmasdan ni Mara si Rafael habang tila tuwang-tuwa itong nakahawak sa kamera at tinututok nito ang kamera sa Namsan Tower.
Habang nakatitig sa binata ay may kung anong paru-paro na naglilikot sa kanyang tiyan. Baka matunaw ako niyan. Yun ang Namsan Tower, oh. Bumalik lang sa kasalukuyan ng isip ni Mara nang marinig ang boses ng lalaki. Feeling, sa likod mo ako nakatingin. Paismid niyang wika at binilisan ng paglalakad. Sus! Kantsaw pa ng lalaki sa kanya at mabilis siyang sinundan. Hello guys! Pakilala ko po pala sa inyo ang babaeng bumihag sa aking puso. Anito at tinuto kay Mara ang kamera. Baliw. Anya at itinulak ang kamera. Tumawa naman si Rafael. Masyado ka namang serious, miss. Tukso nito sa kanya at baliwalang kinuha ang kamay niya at pahila siyang dinala sa may Namsan Tower. Overview looking yon sa buong capital ng South Korea, ang Seoul. Ang ganda pala dito. Mabuti na lang at sumama ako sa'yo. Parang batang wika niya. Napansin naman niyang nakatitig lang sa kanya ang binata. Naiilang siya. May dumi ba ako sa mukha, Rafael? Mas maganda ka pala sa malapitan. Seryosong wika nito sa kanya. Biglang uminit ang mukha niya. Alam mo, puro kakalokohan. Bili tayo ng kape doon, baka sakaling magising ka dyan. Anyang mabilis na tumalikod. Sumunod naman sa kanya ang binata. Alam mo, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung anong problema mo, Mara. Pero sana hindi yan tungkol sa lalaki dahil baliw lang ang lalaking sasaktan ka. Wika pa nito nang makarating sila sa harap ng isang coffee truck. Alam mo, inumin mo to. Ang dami mong sinasabi. Inabot niya ang kape sa binata. Nakangiti lang itong nakatingin sa kanya. Adi ka ba? Sita niya sa binata. Tumawa ito. Mas gwapo ito kapag tumatawa. Mara, stop. Binabola ka lang yan. Saway niya sa sarili. Adik sa'yo, awit sa akin. Kanta nito sa kanya sabay nagpa-cute. Tama na nga yan, Raf. Doon na tayo maupo at nananakit na pa ako sa pag-akyat dito. Nauna siyang naupo sa bench at tumabi ito sa kanya. Nagka-boyfriend ka na ba, Mara? Bigla ay tanong nito. Tinitigan niya to. Di ba napag-usapan na natin yan? Akala ko ba itutur mo lang ako sa magagandang spot dito sa Korea pero bakit biglang may ganyan? Naging seryoso bigla ang mukha ni Rafael. I don't know, Mara. Nag-promise na ako sa sarili ko na hindi mo na kita tatanungin ng mga ganyang bagay at gusto ko isamahan ka dito sa Korea hanggang sa hindi ka na mailang sa akin. But I need to go home tomorrow. May emergency lang ako sa Pilipinas. Bigla ay naging iba ang anyo nito. For the first time simula nang makita sila, ay ngayon lang niya nakita ang ganoong mukha ng lalaki. May problema ba, Raf? Hindi naman seryoso. Mas pinoproblema ko kung magkikita pa tayo sa Pinas o hindi. Parang I don't wanna lose you. I want to know you more. Anitong ginagapang kanyang kamay. Pwede naman tayong magkita doon kapag nakauwi na ako. Anya na hindi na rin sigurado dahil baka sa kulungan na siya dumiretso kapag umuwi siya ng Pinas. I doubt that. Bakit pakiramdam ko kapag nakauwi ka na hindi na tayo magkikita, Mara? Guni-guni lang ba niya? Pero bakit parang nakita niya na nalungkot ang lalaki? Ilang araw pa lang tayong nakikita, Rafael. Bakit naman yata masyado kang attached sa akin? Binawi niya ang kamay mula dito at kunwari ay tumawa siya. Yun nga ang hindi ko rin maintindihan eh. Ngayon lang naman kita nakilala pero bakit parang matagal na kitang kilala? Nang unang beses kitang makita parang ayaw na kitang tantanan. Hindi naman ako ganito dati eh. I never felt this way before. Para kang sira, alam mo yun? Patawa-tawa niyang wika pero malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Why don't you come with me tomorrow, Mara? Umuwi tayo. May alam akong magandang resort sa Pinas. Pwede ka ring mag-relax doon. Mas makakalimutan mo ang problema mo. Sira ka nga. Hindi pa ako pwedeng umuwi. Anyang tumayo. At kakakilala ko lang sa'yo, no? Bakit mo naman naisip na sasama ako agad sa'yo? Look, niligawan kita. Patutunayan ko sa'yo na hindi ako masamang tao. Sigaw nito sa likuran na nakasunod sa kanya. Ano? Bingi ka ba? Liligawan kita, sabi ko. Bumilis ang tibok ng dibdib niya. Marami pa akong problema, Rafael. Hindi ako nagpapaligaw. Saka ano ka ba? Kahapon na tayo nagkakilala, FYI. Tutulungan kita sa problema mo. Hinarang nito ang dinaraanan niya. Napaka-unpredictable ng lalaki, and he was stubborn. Parang ayaw siyang tantanan nito.
Maybe it was the perfect time para sabihin niya dito ang problema niya para layuan na siya nito. Hindi na pwedeng lumalim pa kung ano man ang pagtutunguhan nila. Naskam ako, Rafael. At kaya nandito ako dahil tinakbuhan ko ang mga taong nagtiwala sa akin. Nagtatago ako sa batas ngayon. Hindi ako ang babaeng iniisip mo at nararapat mong hangaan. Scammer ako. Dire-diretsyong wika niya. Nakita niyang nakatulala lang ang lalaki sa kanya. See? Hindi ako ideal girl na nasa isip mo. Anya nang hindi ito makapagsalita. Bakit bigla ay parang disappointed siya? Lumapit si Rafael sa kanya. Hindi na problema yan, Mara. Akong bahala sa'yo. What do you mean? Kapag sinabi kong akong bahala sa'yo, magtiwala ka sa akin. Bukas na bukas ay uuwi tayo ng Pilipinas. Hindi mo na kailangang magtago. Hindi mo alam kung anong pinag-uusapan natin dito, Raf. Milyon ang involved dito. I have a death threat too from those people na idinawit ko sa kamalasan ko. Maiinit pa mga ulo nila ngayon sa akin, kaya hindi pa ako pwedeng umuwi. Please trust me, Mara. Kinuha nito ang kamay niya saka bumaba sila ng lamsan. Hindi alam ni Mara kung ano ang sumapi sa kanya at sumama siya kay Rafael na umuwi ng Pilipinas kinabukasan. Siguro dahil na rin sa pagiging desperada niyang matapos ang problema niya, ay sumama siya sa lalaki kahit na ilang araw pa lamang niya itong nakikilala. Hindi rin niya alam kung bakit ganoon na lamang niya kabilis na magtiwala rito. Ang gaan-gaan ng loob niya kay Rafael. Saan tayo pupunta? Tanong niya sa lalaki nang pagkalapag ng kanilang eroplano ay dinala siya nito sa tila pribadong bahagi ng airport. Walang masyadong tao roon. Sumunod ka na lang sa akin. Sabi nito sa kanya habang hawak pa rin ang kanyang kamay. Parang takot itong pakawalan siya. Nasa Pilipinas na sila ngayon at hindi niya maitago ang kabang nararamdaman. Parang ang bilis ng mga pangyayari. Paano pala kung sindikatong lalaking sinamahan mo, Mara? Hindi ka talaga nag-iisip. Mas lalo mong pinalalala ang problema. Safe ka na sa Korea, umalis ka pa ron at sumama sa estrangherong to. Sermon ang isip niya sa kanya. Pero mukhang sindikato ba si Rafael? Hindi naman. Nandito na tayo. Narinig niyang wika ng binata na pumutol sa daloy ng isip niya. Napatingin siya sa harapan nila. 4 na sunod-sunod na mga sasakyan ang tumigil sa harap nila. Pawang mamahalin. Ano yan? Turo niya sa mga sasakyan. Sundo natin. Sundo? Natin? Mas lalong kumabog ang dibdib niya. Yes, Mara. Sundo natin. Tara na, ipapakilala muna kita sa mga magulang ko. And we will decide what's next. Anitong iginiya siya papunta sa sasakyan na nasa pinakauna. Tesla ang brand ng sasakyan. Sa pagkakaalam niya, iilan pa lang ang meron nito sa Pinas at 5 pa talaga ang nasa harapan niya. Anong nangyayari, Rafael? Sino ka ba talaga? Naguguluhang tanong niya. Parang ngayon pa lang nagsisink in sa kanya ang lahat. Tumingin ang lalaki sa kanya. Puno ng lungkot ang mukha nito. Hindi mo ba talaga ako natatandaan, Mara? Natatandaan? Ngayon pa lang kita nakilala, Rafael. Baguio, year 2000. Maulan nun nang may batang lalaki na tumakas mula sa mga kumidnap sa kanya. Sa likod ng tinutuloy ang lodge ng isang pamilya, may batang babae na nakakita sa batang lalaki. Hindi siya natakot at pinuntahan ng batang lalaki at dinala sa loob ng tinutuluyan nila. Pinakain, binihisan, at iniligtas ng pamilyang yun ang batang lalaki na yun. Pero hindi na nakapagpasalamat ang batang lalaki dahil maaga siyang kinuha ng parents niya. Hindi rin nila tinanggap ang reward na galing sa pamilyang yun. And today, maybe it's the perfect time to give back. I'm that boy, Mara. And you were that girl 25 years ago. Mahabang salaysay nito habang nasa biyahe na sila. Nakamaang lang siya habang nakikinig sa mga sinasabi ng binata. Natatandaan niya ang kwentong yun, ngunit masyado pa siyang bata para matandaan si Rafael. Ikaw yung batang yun? Hindi makapaniwalang wika niya. Paano mo nalaman na ako ang batang babae na yun? Your eyes. It was still the same eyes na nakatitig sa akin noon. Walang takot pero puno ng pag-aalala. Kaya pala parang pamilyar ka sa akin dahil minsan na tayong nakita. Anya na mas para sa sarili ang sinabi. Yes. The moment I saw you, I knew it was you. Pero I need to confirm. Marami pa akong tinawagan para lang ma-confirm na ikaw nga yun. Paliwanag pa ng binata. Pero hindi na siya nakasagot nang makita niyang tumambad sa kanila ang mataas na gate.
Bigla yung bumukas at bumulaga sa kanya ang napakalaking bahay na nakita niya sa buong buhay niya. Parang hindi na pala yun bahay. Para na yung mansyon. Bahay mo to? Bahay yan ng magulang ko. Sino ka ba talaga, Rafael? Tipid itong ngumiti sa kanya. Joseph Rafael Montemayor. I'm sorry I lied to you about my real name. Natatakot kasi ako na baka ma-intimidate ka. Montemayor? Ang pamilya na may-ari ng Zest Airlines at Montemayor Corporation na nagpo-produce ng halos lahat ng inumin mula sa soft drinks, noodles at mga canned foods. Montemayor ka? Nananaginip ba siya? Kung oo, sana magising na siya. Anak ng bilyonaryo ang kaharap niya ngayon. Kaya pala baliwala rito ang gumastos noong nasa Korea sila. Hindi pwede to. Hindi ako nababagi dito. Aning nagkaroon na ng alinlangan. Akma siyang bababa sa sasakyan nang tumigil yon. Ngunit hinawakan ni Rafael ang kamay niya. Please stay. Hindi rin tayo magtatagal dito, Mara. Ipapakilala lang kita sa mga magulang ko. I'm sure matutuwa silang makita ka. Paano niya haharapin ang mga bilyonaryong to? Never pa siyang nakaharap ng mga bilyonaryo sa buong buhay niya. Nahihiya ako, Rafael. Hindi ako sanay sa ganito. Simpleng tao lang ako. Please stay. Hindi kami masamang tao, Mara. You be like my parents. Anito at biglang bumukas ang pinto ng sasakyan at iginiya siya nito palabas. Dinala siya ni Rafael sa loob ng mansyon ng mga ito. Bigla siyang nanlamig. Ang paligid nila ay parang wala na sa Pilipinas dahil sa sobrang gara ng paligid. Halatang halo lahat ng mga gamit doon. Mula sa pinto hanggang sa kisame ay mamahalin. Mula sa grand staircase ay narinig niyang may mga yabag na papalapit. Pagtingala niya ay nakita niya ang dalawang may edad na magkasintahan na pababa. Sila siguro ang mga magulang ni Rafael. Anya sa isip. Ma, pa. Tawag ni Rafael sa mga magulang nang makalapit na ang mga ito. Hinalikan pa ng binata sa pisngi ang dalawa. This is Mara, ma, pa. She was the girl I'm talking about na nakilala ko sa Korea. Destiny, right? Masiglang wika pa ni Rafael sa magulang. Nakita niyang lumiwanag ang mukha ng matandang lalaki. Nice to meet you, Iha. I'm Rafael's father, David Montemayor. Anang matanda na lumapit sa kanya at kinamayan siya. Nice to meet you too, sir. Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito, pero nanlalamig siya. Hindi niya naramdamang kumibo ang matandang babae. Napatingin siya dito. Nice to meeting you too, ma'am. Inunahan na niya pero tiningnan lang siya ng babae. Hindi na talaga kayo nadala, Rafael. Komento ng ginang na hindi tinanggap ang pakikipagkamay niya. Tara na sa komedor. At nagpatiunan na ito. Iniwan sila. Naramdaman niyang pinisil ni Rafael ang kamay niya. Hindi lang maganda ang gising niya. Bulong ni Rafael sa kanya. Gusto ko nang umuwi, Rafael. Bigla ay nakaramdam siya ng takot at pagkailang sa inaasal ng ina nito. Shh! Ihahatid kita mamaya after we settle your problem. But first, kumain muna tayo. Dinala siya ng binata sa komedor kung saan naghihintay ang pagkain nila. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod dito. Buong oras na nasa hapag sila ay ang ama lang ni Rafael ang nagsasalita at laging nagtatanong kay Mara. Ang ina naman nito ay mataman lamang na nakikinig sa usapan. Paminsan-minsan ay nakatingin ito sa kanya. Naiilang siya ngunit wala siyang magawa kundi ang yumuko na lamang. Ramdam niyang hindi siya gusto ng ina ni Rafael. Pagkatapos nilang kumain ay kinausap si Rafael ng magulang nito. Naiwan siya sa sala at pagkatapos ng ilang minuto ay lumabas na ang binata. Let's go. Anito sa kanya na nakangiti. Napangiti rin siya pero hindi niya maitago ang kaba. Anong sabi ng mga magulang mo? Na-explain ko sa kanila ang sitwasyon mo. They're willing to help you, Mara. At napakasaya ni Papa na nagkita tayo ulit. Dahil noon daw ay hindi nyo naman tinanggap ang pabuya na alok nila. Maybe this is the right time for us na ibalik ang kabutihan nyo noon sa akin. Willing sila na bayaran ng mga utang nyo. Paliwanag nito sa kanya. Pero pakiramdam ni Mara na mga sandaling yun ay napakaliit niya. Salamat. Hindi ko alam ang sasabihin, Rafael. Sa totoo lang kahit na sinasabi mo na nakita na tayo noon, pakiramdam ko estranghero pa rin tayo sa isa't isa at hindi ko deserve ang tulong nyo. Nahihiyang wika niya. Pero ginagap lang ni Rafael ang kamay niya. You don't have to feel that way, Mara. Willing kaming tumulong sa'yo. At ngayon lang ako naging ganito sa isang babae. I don't know, parang feeling ko I can't afford to lose you again.
Saad nito sa kanya na matamang nakatitig sa mukha niya. Nakarinig sila ng tikim mula sa kung saan. Paglingon nila ay nakatingin doon ang ina ni Rafael. Pwede mo na siyang ipahatid sa kanila, Rafael. May mga dapat pa tayong pag-usapan. Hindi nito itinago ang disgusto sa nakikita sa kanilang dalawa. Ako na maghahatid sa kanya, ma. Pagbalik ko, saka tayo mag-usap. Let's go, Mara. At hinila siya ni Rafael sa kung saan. Sinulyapan niya ang ina nito at bahagyang yumuko. Matalim ang mga titig nito sa kanya, waring nagbabanta. Dinala na siya ni Rafael sa sasakyan nito, isang vintage na BMW. Nagsusumigaw ng karangyaan ang bawat sulok ng bahay ni Rafael. Ang yaman niyo talaga. Hindi ako makapaniwala na makikilala kita at makakapunta ako dito. Anya sa binata pagpasok nila sa sasakyan nito. Sinulyapan lang siya nito. Ang magulang ko lang ang mayaman, hindi ako. Struggling pa din naman ako kung tutusin. Saad nito sa kanya nang magsimula na silang bumiyahe. Sinabi niya ang address ng bahay nila. Bakit ka nga pala nagbablog ang yaman-yaman nyo na? Hindi mo na yun kailangan. Kahit nga siguro hindi ka na magtrabaho ay mabubuhay ka na hanggang sa pagtanda mo. Ayoko naman na maging ungrateful sa buhay na meron ako, Mara. Pero kasi parang naging limitado lang ang buhay na meron ako. Para ako nakakulong. Laging nakasunod sa kung ano ang gusto ng mga magulang ko. Parang nakaprogram na ang buhay ko na magtatrabaho sa kumpanya namin. Suffocated na ako sa totoo lang. I've been under my family's name for a long time. Dapat ganito, dapat ganyan ka, bawal ka magkamali. I do vlogging just to release my inner child. I always wanted to make films. I love cameras pero anong sabi nila? Hindi mo mapapakinabangan yan. You have to take business course dahil ikaw ang mamamahala ng lahat ng kumpanya natin. I'm stuck with this family's name. Wala akong kalayaan. Mahabang salaysay nito sa kanya at sa unang pagkakataon ay nakita ni Mara ang kakaibang side nito. Ramdam niya ang frustration ng binata. I'm sorry. Hindi ko alam na may ganyan din pala kayong drama, Rafael. Kaming mahihirap ay lagi nangangarap na mapunta sa buhay niyang mayayaman. Parang araw-araw kailangan namin kumayod. Kailangan kumita dahil hindi mo alam kung hanggang kailan ang pera na meron ka. Bawal din magkasakit dahil mahal magpagamot. Araw-araw kailangan lumaban. Kaya nga ako na-scam dahil kailangan ko ng extra income. Hindi ako kayang buhayin ng sahod ko sa trabaho. Yung ipinang-Korea ko, sponsor yun ng pinsan ko para lang hindi ako mapahamak dito. Pero ang hirap maging mahirap. Kwento din niya ng sarili niyang struggle sa buhay. Sinulyapan siya ni Rafael. We can't invalidate each other's struggle. Tao lang tayo, may kanya-kanyang pinagdadaanan. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, you have to face problem. The only best thing sa sitwasyon ko ngayon, I found you, Mara. Parang ang tagal kong naghanap at ngayon nakita na kita. He can feel his sincerity at may kung anong nabuhay sa puso niya. Masyado pang maaga, kailangan muna natin kilalanin ng isa't isa. Tipid niyang wika. I'm willing to do that. Handa rin ako maghintay, hindi naman tayo nagmamadali. But please give me a chance to know you. Huwag mo sanang ipagkait sa akin yun. Namumungay ang mga mata nito sa kanya. Oo naman, sino ba naman ako para tanggihan ka? Sagot niya dito pero parang nasira ang mukha nito sa sinabi niya. At yan pa, please don't look at me as if I'm someone's son. Sana wag magbago ang tingin mo sa akin ngayon na nakilala mo na ang pamilya ko. Katulad mo din ako, ordinaryo lang din. Kung paano mo ako nakilala sa Korea, ganun pa din naman ako, Mara. Ako pa rin yung Rafael na makulit na hindi ka tinantanan. Hindi ba maaalis sa akin yun, Raf? Hindi ka lang ordinaryo. Pero sige, para sa ikapapanatag mo, susubukan ko. Sabay ngiti niya para i-assure dito na susubukan niya ang sinasabi nito. That's my girl. Ngumiti ka rin for the first time. A genuine smile. Anitong nangislap ang mga mata. Bigla na namang bumilis ang tibok ng puso ni Mara. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang insidente sa buhay niya, ngayon lang siya nakaramdam ng kakaibang ligaya. Pagkahatid sa kanya ni Rafael sa bahay nila ay kinausap nito ang magulang niya at sinabi nito ang plano na tutulungan sila na makapagbayad sa mga taong naghahabol sa kanila. Laking pasasalamat ng magulang niya kay Rafael. Naikwento din nito na ito ang batang iniligtas nila noon sa Baguio. Naging mabilis ang bawat pangyayari. Hindi na alam ni Mara kung totoo ba ang lahat ng yon. Simula nang makilala niya si Rafael, sa isang iglap ay biglang natapos ang problema niya. Angel nga siguro ito na padala ng langit. Lumipas ang mga araw pero hindi pumapalya si Rafael sa pagdalaw sa kanya.
Ang mga araw ay naging linggo at ang linggo ay naging buwan. At hindi niya namamalayan na sa bawat araw na lumilipas ay nahuhulog na ang loob niya sa binata. Consistent kasi ito sa kanya. How's your day? Tanong ni Rafael. Sinundo siya nito sa bago niyang pinagtatrabahuhan. Naging agent siya ng mga insurance. Okay lang, medyo matumal pero ganun talaga ang buhay, hindi araw-araw paldo. Sagot niya dito. Kahit busy si Rafael ay hindi ito pumapalya na sunduin siya. Maliban na lang kung nasa ibang bansa ito. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Magtrabaho ka na lang sa akin. Gagawin kitang sekretary ko. Araw-araw pa tayong nagkikita. Sabi nito na tumingin sa gawi niya. Pupunta sila sa paborito nilang restaurant para mag-dinner. Di ba sabi ko naman sa'yo, kaya ko to? Kaya kong magsimula ulit sa umpisa. Hindi naman ako nagmamadali at isa pa, nakakahiya na sa'yo. Ang dami ko ng utang na loob. Sagot niya sa binata, ngunit tinaasan lang siya nito ng kilay. Anong araw kaya na hindi ko maririnig na may utang na loob ka sa akin, Mara? Minsan nga nagtataka na ako eh. Baka sumasama ka lang sa akin dahil sa utang na loob at hindi dahil sa kapugian ko. Biro nito sa bandang huli, ngunit napansin niya na tila nagtatampo ito. Hinampas niya ito ng mahina sa balikat. Ang OA? Kailangan sabihin ko sa'yo na gusto na kita. Natatakot pa ako, Rafael, parang ang taas mo. At sino ba naman ako? Anya sa sarili, ngunit hindi na niya sinabi yun sa binata. Mataman siyang tinitigan ni Rafael at bigla itong sumeryoso. Alam kong ilang buwan na tayong palaging ganito, Mara. We hang out, we laugh, we update each other. Siguro naman may patutunguhan ng lahat ng to, di ba? Hindi bagay dito ang kabahan, pero sa nakikita niya, bakit mukhang kabado to ngayon? Hindi niya mapigilang kiligin. The billionaire's son was confessing his love to her. Para itong teenager tingnan at ang haba ng buhok niya. Alam mo, ang cute mo. Kulang na lang ay isipin ko na ginayuma kita. I love you, Rafa. Hindi lang dahil tinulungan mo ako. Hindi lang dahil mayaman ka. Pero dahil nakita kong genuine ka simula pa lang ng una. Napaka-consistent mo at minsan nakakatakot na dahil baka masanay na ako na nandyan ka palagi. Tapos bigla mong ma-realize na hindi naman pala worth it ang babaeng to. Wala naman pala ako mapapala dito. Hindi ko mapigilan mag-overthink, Rafael. Sa loob ng ilang buwan na magkasama tayo, masaya ako na kasama ka. Ang pinaka-paborito kong parte ng araw ay ang makita ang sasakyan mo sa parking lot. Kapag nandyan ka at nakikita kita, alam kong buo na ang araw ko. Maybe it's about time to tell him her feelings. Valid naman siguro yon. Biglang itinabi ni Rafael ang sasakyan nito sa gilid ng kalsada. Are you confessing, Mara? Parang batang tanong nito, puno ng kislap ang mga mata. Marahan siyang tumango. Tingin mo ba sasama ako agad sa'yo pauwi ng Pilipinas noon kung wala akong gusto sa'yo? Una pa lang siguro crush na kita, pero in denial lang ako dahil hindi pa ako sigurado kung ano ba talaga ang future ko nung nasa Korea pa ako. Sabi ko na nga ba, crush mo din ako eh. Feeling? Anya na umismid. Akala mo ba madali mag-confess, tapos yun ang isasagot mo sa akin? So, you like me? Tayo na? Hindi siya agad nakasagot dito. Handa na ba siya? Wala nang atrasan to, Mara. Wika niya sa sarili. Gusto mo bang maging tayo, Raf? Tumawa ito sa tanong niya. Baliw ka ba? Sa tingin mo gagastos ako ng gasolina araw-araw kung hindi kita gusto? Malay ko, marami kayong pera. Money isn't an issue here. I mean, do you think I would waste my time every day kung ayaw ko na maging girlfriend ka? I like you, Mara. Umpisa pa lang ay alam ko na ang intention ko sa'yo. Gusto kitang maging girlfriend. Ikaw, gusto mo ba akong maging boyfriend? Ang cliché pero bakit nakakakilig? Yes, pero sa isang kondisyon. We will stay the same, Raf. I will still work here. Work on my own. Build my own name. Sana naiintindihan mo ako. May gusto lang akong patunayan sa buhay. Baka kasi sabihin nila pera lang ang habol ko sa'yo. Nakibit balikat ito. Wala ka bang tiwala sa kagwapuhan ko para isipin nila na pera lang ang habol mo? Hindi ba pwedeng magandang lahi ko ang habol mo? Biro nito sa kanya. Baliw. Ayoko lang na may masabi sila. Don't mind them, Mara. Ang mahalaga tayong dalawa. Can I hug you? Nito sa kanya. Sabagay, tama naman ito. Tumango siya at tinawid ni Rafael ang distansyang nakapagitan sa kanilang dalawa. Let's take it slowly, Raf.
Yes, we will. Basta ikaw, handa akong maghintay palagi. Yahoo! Girlfriend ko na ang crush ko! Sigaw nito nang maghiwalay sila ng yakap. Hoy, bakit ka sumisigaw? Nakakahiya! Saway niya dito. Bawal ba? Masaya lang ako. Saka sarado naman tong kotse eh. Tara na, nagugutom na ako, girlfriend. Wika nito na binuhay na ang makina ng sasakyan. Tara na, boyfriend. Sagot niya na hindi rin napigilang ngumiti. Ito na yata ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Sinulyapan niya si Rafael. Ano pa bang hahanapin niya? Thank you, Lord. Araw-araw parang lumilipad si Mara sa kaligayahan. Parang wala na siyang hahanapin sa buhay niya simula nang maging sila ni Rafael. Parang naging napakadali ng buhay para sa kanya. Swerte yata ang naging dala ng binata sa kanya. Hello, girlfriend. Hindi kita masusundo ngayon dahil may urgent meeting ako with the clients. Pero if you want, papupuntahin ko dyan si Manong Ben para sunduin ka. Wika ni Rafael sa kabilang linya. Sanay na siya sa ganoon. Minsan talaga ay busy ang binata. Okay lang, boyfriend. Wag na. Magka-grab na lang ako. Besides, anniversary pala ni na mama today. Kailangan ko rin umuwi ng maaga. I will miss you. Kung hindi lang talaga urgent to, kanina pa ako nandyan. Parang gusto kong pumunta sa bahay niyo. Namimiss ko ang paelya ni nanay. Pumupunta ito minsan sa bahay nila kapag weekend at pinagluluto ng nanay niya ng paelya. Close na si Rafael sa pamilya niya at alam na din ng mga ito ang relasyon niya sa binata. Ngunit sa pamilya ni Rafael ay hindi pa. Hindi pa siya handa. Natatakot siya sa ina nito. Sige, ganito na lang. Sa Sabado if hindi ka busy, punta ka sa bahay. Sasabihan ko ang mama na magluto. Really? I'll see you then on Saturday. But for now, I have to go. Love you, girlfriend. Paalam nito sa kanya. Love you too. Ingat. Anya at nawala na ito sa kabilang linya. Napabuntong hininga si Mara. Minsan nakakatakot ang tila perpektong sitwasyon dahil paano na lang kung biglang mawala ang lahat. Naranasan na niya yon noong na-scam siya. Akala niya ay maayos na ang lahat. Pero hindi na niya yun iniisip dahil ine-enjoy niya ang pagkakataon. Ayaw niyang mag-entertain na ng kahit anong negative vibes. Maya-maya ay lumabas na siya ng trabaho at inabangan ng Grab na binook niya. Habang nag-aabang ay lumilipad pa rin ang isip niya. Naputol ang daloy ng isip niya nang may humintong sasakyan sa harap niya. Nagtaka siya dahil hindi siya pamilyar sa sasakyan. Bumukas ang bintana niyon. Ang mama ni Rafael ang bumungan. Biglang bumilis ang tibok ng dibdib ni Mara. I want to talk to you. Malamig na wika ng ginang. Get in the car. At ubili man ay sumunod siya rito. May bumabang lalaki at pinagbuksan siya ng pinto. Pumasok siya, umandar ang sasakyan. Nanlamig ang katawan niya nang makaharap ang ginang. Napaka-intimidating nitong tingnan. Magandang hapon po. Wika niya na hindi makatingin sa mata nito. So, balita ko boyfriend mo ng anak ko. Malamig pa ring wika nito. Parang tinatambol ang puso ni Mara. Opo. Matipid niyang sagot. Hindi niya alam kung saan ito nalaman na sila na ni Rafael. Pero magtataka pa ba siya? Mayaman na mga ito. Baka pinaimbestigahan siya. Sa isiping yun ay parang kinabahan siya. Magkano bang kailangan mo para layuan ng anak ko? Diretsyang tanong ito, wala nang paligoy-ligoy. Tumingin lang siya dito. Nainsulto siya. Mahal ko po ang anak niyo. Tumawa ito. Sa tingin mo ba mauuto mo ako, Mara? Huling tanong. Magkano ang kailangan mo para layuan ng anak ko? Hindi ko po kailangan ng pera mo. Kung tinawag mo lang ako dito para insultuhin, bababa na po ako. Mawalang galang na sa inyo. Matapang niyang wika. May pera lang ang mga ito pero wala itong karapatan na insultuhin siya. Sa TV lang siya nakakita ng ganito. Hindi niya alam na pwede pala itong mangyari sa totoong buhay. May kinuha ang ginang sa bag nito. Tseke. Nagsulat ito doon ngunit hindi na niya pinagtuunan ng pansin. 20 million. Layuan mo si Rafael. Tatapatin na kita, Mara. Hindi ikaw ang babaeng gusto namin para sa kanya. Hindi ko na napakinabangan ng mga kapatid niya dahil sa babaeng kagaya mo. Wala akong ginawa nun sa kuya niya pero ngayon ay kailangan ko ng kumilos. Layuan mo ang anak ko. Kunin mo tong pera at magpakalayo-layo ka. Kapag nalaman ko na nakikipag-ugnayan ka pa kay Rafael, madadamay ang buong pamilya mo. Alam mo kung anong kayang gawin ng pamilya ko sa pamilya mo. Puno ng pagbabanta na wika ng ginang sa kanya. Hindi na siya nakapagsalita sa sinabi nito.
Biglang tumigil ng sasakyan na naging hudyat para bumaba siya. Para siyang robot na lumabas ng sasakyan nito. Pagkababa ay mabilis na umalis ang sasakyan. Naiwan siyang nakatulala sa gilid ng kalsada. Hindi niya namalayan na umiiyak na pala siya kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan. Ito na nga ang sinasabi niya. Lahat ng saya may kapalit talaga na luha. 2 years later. Ladies and gentlemen, please welcome the woman behind the success of Serenity Soap, Miss Mara Angeles. Anang host at narinig niya ang malakas na palakpak mula sa audience. Ngayon ang launching ng bago niyang product, ang Serenity Fragrance, isang perfume line na ilalabas ng kanyang kumpanya. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga press na nandito. Sa mga kaibigan at sa pamilya ko po, maraming salamat sa pagdalo. Tonight is another milestone for our company as we open our new product, the Serenity Fragrance. Katulad po ng ating sabon, ang perfume po namin ay para sa masa pero nakakasiguro po kayo sa quality nito na kayang makipagsabayan sa mga mamahaling brands. We offer long-lasting fragrance for affordable price. Paliwanag niya at nakarinig ulit siya ng palakpakan sa mga audience. Bigla rin nag-play sa LED ang magiging commercial ng kanilang bagong produkto. Mas lalong namangha ang madla. Hindi lubos maisip ni Mara na makalipas ang 2 taon ay mararating niya ang rurok ng kanyang career. Hindi naging madali ang lahat, ngunit kinaya niya. Marami siyang taong nasaktan. May mga tao siyang iniwan para lang marating niya ang buhay niya ngayon. Nagsisisi ba siya? Hindi niya alam. Ito siguro talaga ang nakatadhana sa kanya. Miss M, dumating na po si Miss Tamara Rodrigo. Bulong ng sekretary niya. Si Tamara Rodrigo ang kinuha nilang model sa Serenity Fragrance. Isa itong high-end model. Okay, I wanna see her. Anya at nag-excuse. Bumaba siya sa entablado habang nagpo-play ang commercial. Kailangan niyang asikasuhin si Tamara. Kilala itong model at influencer. Malaking tulong ito sa bago nilang produkto. Mula sa di kalayuan ay nakatayo ang magandang modelo at bigla ay napatigil si Mara sa paghakbang. Pamilyar sa kanya ang lalaking katabi nito. No, namamalikmata lang ako. Hiyaw niya sa isip. Sa loob ng 2 taon ay hindi niya nakita ang lalaking ito. Miss M! Tawag sa kanya ni Tamara at kumaway. Parang slow motion ng lahat. Tumingin din ng lalaki sa kanya. Nagtama ang mata nila. Tumigil ang tibok ng puso ni Mara. Bakit ngayon pa? Bakit nandito siya? Maraming tanong sa isip niya pero parang tumigil ang lahat. Hi Tamara, I'm glad na nakarating ka despite of your busy schedule. Pilit niyang pinapakalma ang sarili. Hindi niya pinansin ang lalaking katabi nito na matamang nakatitig sa kanya. Pero bakit ganun? Parang hindi siya kilala ng lalaki. Ikaw pa ba? Women support women. Lumapit sa kanya si Tamara at hinalikan siya. Oh, by the way, I have a date. Sinama ko siya. Sana okay lang. Babe, this is Miss M. Miss M, this is Rafael Montemayor, my boyfriend. Pakilala ni Tamara sa kanila ng lalaking kasama nito na walang iba kundi si Rafael. Ang lalaking nawala sa buhay niya na walang sabi-sabi 2 years ago. Ang lalaking tangi niyang minahal pero mas pinili niyang kalimutan na lang. Pero bakit walang recognition mula sa mga mata ni Rafael? Sa bagay, hindi niya ito masisisi. Hi, nice meeting you. Congratulations by the way for the success of your product. Anang lalaki na parang hindi man lang siya kilala. Thank you. Siguro umaacting lang ito para hindi mahalata. Pwes, yun din ang gagawin niya. Aacting siya na parang hindi niya ito kilala. Binitiwan agad ni Mara ang kamay ng lalaki dahil nararamdaman niya ang init ng palad nito na naglalakbay patungo sa kanya. Pagkatapos ng konting usapan nila doon ay nagpatuloy ang launching ng kanyang produkto. Pero distracted na siya. Natapos ang gawin na si Rafael lamang ang laman ng isip niya. Simula nung araw na ininsulto siya at binayaran ng ina nito, nawalan na siya ng komunikasyon sa binata. Hindi na rin siya nito kinontak. At doon siya labis na nasaktan. Dahil naghintay siya. Wala silang formal breakup. Basta natapos na lang ng ganun-ganun ang sinimulan nilang relasyon. Ano pa nga bang aasahan mo, Mara? Anya sa isip sabay pakawala ng buntong hininga. Mula noon ay mas pinili na niya ang buhay na malayo kay Rafael. Yung tahimik at walang gulo. Yun ang dapat. Yun ang tama. Wala siyang dapat ika-guilty dahil hinintay naman niya ito.
pero ito ang hindi nagparamdam. Seems like you enjoy everything that you've got. Napapitlag si Mara nang marinig ang pamilyar na boses. Pabalik na siya sa kanyang silid sa hotel kung saan ginanap ang launching. Bukas pa siya uuwi sa bahay niya dahil may aasikasuhin pa siya. Anong ginagawa mo dito? Malamig niyang tanong sa binata. Naging mabilis na naman ang tibok ng puso niya. Nagtataka siya kung paano nalaman ng lalaki ang silid niya. Parang inaabangan talaga siya nito. Hindi ka ba magpapasalamat sa akin? Gayong kung hindi dahil sa akin, hindi mo naman makukuha ang lahat ng to. Sa halip ay putoy ang tanong nito sa kanya. Wala akong alam sa sinasabi mo, Mr. Montemayor. Anya at tumalikod na dahil hindi niya kaya ang nakikitang sakit sa mga mata ng binata. Parang pinipiga ang puso niya. Hinabol siya nito at hinarang. Tama nga si Mama. Kahit anong gawin mo, ang scammer ay scammer talaga. But at least napalago mo ang pera namin at hindi na uwi sa wala ang pananakit mo sa akin. Puno ng panunumbat na wika nito. Matalim ang tingin sa kanya. Nagilty si Mara at nasaktan sa sinabi nito. Pero tatanggapin niya yon. Kung yun ang paniniwala ng binata ay hindi niya ito wawastuhin. Oo, scammer ako. Manggagamit. Ginawa ko lahat ng yun para maabot ang mga pangarap ko. Kaya layuan mo na ako. Nais niyang ilayo ang tingin kay Rafael dahil naiiyak na siya sa mga sandaling yon. Kung alam mo lang ang lahat, Rafael. Kung alam mo lang. Anya sa isip. Humakbang ang lalaki papalapit sa kanya. You will pay for this. At bigla ay siniil siya nito ng halik. Hindi nakapalag si Mara. Nanigas siya sa kinatatayuan niya. Dahil sa sindak ay napaawang ang kanya mga labi dahilan para mas lalo lang idiin ng binata ang mga halik. Nais niyang tumugon, pero para saan pa? Oh God, she loved this man so much. Lumipas man ang taon ay hindi nagbago ang pagmamahal niya dito. She really miss him. Maniningil pa ako sa mga susunod na araw, Mara. May bantang wika nito at tinalikuran na siya. Nanatili lang siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya namalayan na umiiyak na pala siya. Hindi alam ni Mara kung pinaglalaroan ba siya ng tadhana. Isang linggo makalipas siyang halikan ni Rafael ay muli silang nagkita. Sa isang resort sa Batangas kung saan meron siyang yearly team building sa mga empleyado niya. Nagtama ang mga mata nila nang makita niya ito sa isang cafe. You look gorgeous. Seryoso itong nakatingin sa kanya habang papalapit. Sinusundan mo ba ako? Diretsang tanong niya kay Rafael. Hindi na siya nagtataka kung paano nito nalaman na nandoon siya. Money talks and money works for him. Obvious ba? Nakangising wika nito sa kanya. Oh, how she hated that smile. Iba na ang ngiti nito ngayon sa ngiti nito 2 taon ang nakararaan. Please tantanan mo na ako, Rafael. Di ba may girlfriend ka na? Are you jealous? She's not my girlfriend. Ginamit ko lang siya para mapalapit sa'yo ng araw na yon. Break na kami if that's what you want to hear. Nanguuyam na wika nito. God, why would you use someone para lang sa pansariling interes mo? May diin ang bawat salita niya. Bakit bumalik pa ito? Bakit ginugulo pa nito ang buhay niya? Wow, Lucas talking tungkol sa panggagamit. I don't want to make a scene, Rafael. Layuan mo ako. I told you, sisingilin pa kita. Narinig niyang wika nito habang papalayo na siya rito. Napabuntong hininga na lamang siya habang papunta sa counter para kunin ang order niya. Paglingon niya ay wala na ang binata. Hindi niya alam kung makakahinga siya ng maluwag. Hanggang kailan siya susundan nito. Habang nasa loob ng cafe na yon ay nag-iisip siya ng pwedeng gawin. Hanggang sa makabuo siya ng isang desisyon. Nang sumapit na ang gabi ay hinanap niya si Rafael. Hindi siya nahirapan na hanapin ito. Nakita niya ito sa isang bar sa loob din mismo ng resort. Nilapitan niya ito at nakita niyang nagtataka ito kung bakit siya ang unang lumapit dito. Himala yata. Anong kailangan mo? Patuyang tanong nito nang makalapit siya. Let's talk, pero hindi dito. Anya at naunang naglakad palabas ng bar. Narinig niyang parang may sinasabi ito ngunit binaliwala niya. Sa tila isang tagong bahagi ng resort kung saan wala masyadong tao, dinala niya si Rafael. Take this. Wika niya na inabot ang papel sa lalaki. Ano yan? Yan ang pinagpuputok ng butsi mo, diba? Yan ang pera na binigay ng nanay mo sa akin. Buo na yan. Sorry kung natagalan. Kung kailangan mo ng interes, sabihin mo lang. Handa ako magbayad. Pero hindi siguro buo.
Pero magbabayad ako ng interes para lang manahimik ka na at tantanan na ako. Nakita niyang sunod-sunod na napalunok si Rafael. Hindi niya alam kung guni-guni lang niya pero nakita niyang parang may dumaang sakit sa mata nito. So, did you really take the money? Of course, pero binabalik ko na ngayon, Rafael. Why? Anong why? Di ba scammer ako? Manggagamit? Yun naman talaga ako eh. Pera lang talaga ang lahat sa akin. Yun naman ang tingin yun ng nanay mo sa akin, di ba? Di panindigan ko na. Buong kapaitang wika niya. Pinipigilan ng anumang luha na gustong kumawala. Yumuko si Rafael. Hindi niya alam pero tila nasasaktan siya. I never thought it would hurt like this. Saad nito at ramdam niya ang sakit sa bawat salita na sinabi nito. I'm sorry, Raf. Anya sa isip pero hindi niya magawang sabihin. Gusto niyang yakapin ng binata pero hindi niya magawa. Kung anong sinabi ng nanay mo sa'yo, totoo yun at yun ang paniwalaan mo, Rafael. Kung gusto mong magalit sa akin, may dahilan ka at naiintindihan kita. Pero please, layuan mo na ako. Tantanan mo na ako dahil nananahimik na ako. Ibabalik ko naman talaga ang pera niyo pero hindi ko alam kung paano. Pero tadhana na rin ang gumawa ng paraan. Ikaw na mismong lumapit sa akin para paghigantihan ako, di ba? Huwag ka nang mag-abala. Yan ang pera niyo. Kunin mo na. Tapos ko nang gamitin yan. Salamat sa nanay mo. Salamat sa insultong ginawa niya sa akin. Ginawa ko yung inspirasyon para mas lalo ako magsumikap. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita dinadamay sa nangyari. Nauunawaan ko na na-disappoint kita. Kaya hindi ka na nagparamdam noon at dahil yun sa perang yan. Puno ng kapaitang wika niya at nang mag-angat ng tingin si Rafael, ay nakita niyang puno ito ng hinanakit. Parang marami itong gustong sabihin. Nung masaya tayo, totoo ba ang kaligayahan mo? Minahal mo ba ako, Mara? Imbes ay tanong nito. Sinalubong niya ang tingin nito. Nakita niyang may pumatak na mga luha sa mga mata ng binata. Mas lalong parang pinipiga ang dibdib niya sa sakit na nararamdaman. She wanted to end this. Dahil kahit lumalago na ang negosyo niya, hindi pa rin siya sapat dito. Tutol pa rin ang ina nito sa kanya. Oportunista at gold digger pa rin ang tingin ng ginang sa kanya. Hindi kita minahal, Rafael. Utang na loob lang ang lahat ng yon. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para sabihin yon. Pero sa mga sandaling yon, umiiyak ang puso niya sa hapdi. Tumango si Rafael. Ako kung tatanungin mo ko, minahal kita, Mara. Mahal na mahal kita hanggang ngayon. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko sa loob ng 2 taon. Oo, gusto kong makiganti. Pero nung makita kita ulit, nawala ang lahat ng galit ko sa'yo. Nawala lahat ng sama ng loob ko sa loob ng 2 taon. Gusto lang kitang yakapin. Sabihin sa'yo na proud ako sa'yo, Mara. Pero natatakot na akong sabihin yun dahil baka masaktan lang ulit ako. Nagagalit-galitan lang ako para makalapit sa'yo. Para pa akong tanga na sinusundan ka kahit saan ka pumunta. Am I obsessed with you? I don't know, Mara. Mahal lang siguro kita ng sobra na kahit na iniwan mo ako noon, hindi kita kayang kalimutan. Nang sinabi ni Mama na pinagpalit mo ako sa pera, ayokong maniwala. Pero pinatunayan niyang tama siya. Kaya imbes na sumbatan kita, mas pinili ko na lang na hindi ka harapin. Siguro naghahanap lang ako ng sagot sa mga katanungan ko sa'yo. Kaya para akong sira na sunod ng sunod sa'yo mula nang mabalitaan ko na nagbalik ka na sa Maynila. And maybe this is the answer I'm looking for. Ang sakit pa din pala. Ang sakit-sakit na sa'yo ko mismo marinig ang lahat ng to. Puno ng kapaitang wika nito sa kanya. Tumalikod na si Rafael at mabilis na umalis. Gusto niya itong habulin pero hindi niya ginawa. Dahil wala nang dahilan pa. Hanggang ngayon, dala pa rin ni Mara ang trauma na ginawa ng nanay nito sa kanya. Natatakot pa din siya na kapag nakipaglapit siya dito, ay baka bantaan ulit ng ginang ang buhay niya. Wala siyang laban sa pamilya nito. Naupo siya at umiyak ng umiyak. Parang bumalik lang ang lahat ng sakit na naranasan niya 2 taon na ang nakakaraan. Ngayon, alam na niyang wala na siyang aasahan. Dahil dito na nagtatapos ang kwento nila ni Rafael. Naglakad na siya papalayo. Bumalik siya sa kanyang silid at umiyak pa rin ng umiyak. Iniyakan niya ang katotohanan na tuluyan ng nagsara ang kabanata sa buhay nila ng lalaking pinakamamahal. Ngunit naputol ang kanyang pag-iyak nang marinig niyang tumunog ang kanyang cellphone. Hindi niya kilala ang tumatawag.
Hello? Anya na pilit pinapakalma ang sarili. Hello, Mara? Anang pamilyar na tinig. Bumilis ang tibok ng puso niya. Nalaman ba nito na nag-uusap sila ni Rafael? Babantaan na naman ba siya ng ina ni Rafael at muling iinsultuhin? Hello po, ma'am. Anya sa nanay ni Rafael. Pilit pinatatatag ang boses. Namagitan ng ilang segundong katahimikan. Naaksidente si Rafael habang pabalik ng Maynila kanina. Iha, nasa kritikal na kondisyon siya. We need you here. At sinabi nito ang ospital kung nasaan ang mga to. Parang naging blanco ang isip niya. Namanhid ang buo niyang katawan. No. Anya na nanginginig. Kausap lang niya kanina ang binata. Dahil ba sa huling pag-uusap niya kaya hindi ito nag-ingat sa pagmamaneho? Sobrang sama ba ng loob nito sa kanya? I'm sorry pero kailangan mong pumunta dito. Please, Iha. Puno ng pagmamakaawa ang boses nito. Pupunta po ako. Sagot niya at mabilis na lumabas ng silid. Pilit niyang pinapakalma ang sarili, pero naguunahan ang maraming tanong sa isip niya. Huwag po, Diyos ko. Anya na naging hilam na naman sa luha ang mga mata. Hindi niya kayang tanggapin. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at narating niya rin ang ospital. Pagdating doon ay tinanong niya sa nurse kung nasaan si Rafael. Nasa ICU daw. Mabilis siyang pumunta doon at nakita niyang nasa labas ang magulang nito. Si Rafael po. Nanginginig ang katawan niya ng mga sandaling yon. Nasa loob, Iha. Natatakot kami. Umiyak bigla ang ina nito. Kasalanan ko ang lahat ng to. Hindi ito ang tamang panahon para magsisihan. Ipanalangin natin na maging mabuti ang lagay ni Rafael. Anang ama nito. Kahit nakatingin siya sa mga ito ay nasa malayo ang isip niya. Ano po ba ang nangyari? Naaksidente ang kotse niyang sinasakyan, nawala ng preno at bumangga siya sa mga barricade sa daan. Masyadong malakas ang impact ng pagkakabangga kaya nawalan siya ng malay. Balak sana namin siyang dalhin sa mas malaking ospital pero baka hindi raw siya umabot. Paliwanag ng ama nito at nakita niyang pumiyok ito dahil sa pinipigilang pagluha. Hindi niya napigilang umiyak. Siya ang huling kausap ni Rafael. Siguro sobrang devastated nga nito sa mga nalaman at sa mga sinabi niya. Sorry, Raf. I'm sorry. Umiiyak niyang wika. Kapag may nangyaring masama dito ay hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Maya-maya ay nagsalita ang ina ni Rafael. Kasalanan ko ang lahat ng to. Kung hindi ako nakialam sa inyong dalawa, hindi mangyayari to. I'm sorry, Iha. Ginawa ko lang ang ginawa ko dahil nakita ko na parehong hindi pa kayo handa. Marami ka pang gustong gawin sa buhay mo. Alam kong may potensyal ka pa. At kapag itinuloy niyo ni Rafael ang relasyon niyo noon ay magiging sagabal lang siya sa'yo. I researched about you. Nakita ko na insecure ka pa sa buhay mo noon, knowing na kung ano ang katayuan ni Rafael sa buhay. Hindi kayo mag-workout. Masasaktan lang ninyo ang isa't isa. The love is there. I know. Pero hindi yun sapat. I see my firstborn kung anong nangyari sa kanya nung maghiwalay sila ng asawa niya. Ayoko mangyari kay Rafael yun, kaya gumawa ako ng paraan para ilayo siya sa'yo. I give you 20 million to start a business. May tiwala ako sa kakayahan mo, pero hindi ko yun ibibigay sa normal na paraan dahil alam kong hindi mo tatanggapin. I need to act, and see, you are far from who you are now. Successful and independent. Pero hindi ko pa naitatama ang pagkakamali ko ay nangyari na to. Maybe I put trauma in you. At yun ang pagkakamali ko. At si Rafael ang nagdusa. Mahabang paliwanag nito sa kanya. Nakatingin lang si Mara dito. Hindi makapaniwala. Lumapit ang matandang babae sa kanya. I'm sorry, Iha. Hindi ako masamang nanay. I only want what's best for my son. You were not the best version of you nung magkakilala kayo. But now, pinatunayan mo na deserving ka sa anak ko. Please, Iha. If ever he wakes up, don't leave him. Marry him, please. Alam ko hindi naging madali sa kanyang paghihiwalay niyo. Naging aloof na siya sa amin mula nang sinabi kong pinagpalit mo siya sa pera. Alam ko rin na hinintay lang niyang pagkakataong muli kayong magkita para linawin sa iyong lahat na ako ang nagsimula. Nag-usap po kami kanina sa resort. Binalik ko sa kanya ang pera niyo at sinabi ko sa kanya na tantanan na niya ako dahil hindi ko siya mahal. Pero God knows na kahit kailan, hindi nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Maybe dinamdam niya ang huli naming pag-uusap kaya na-aksidente siya. Tama na ang sisihan yung dalawa.
Ipagdasal na lang natin na maging okay na si Rafael. Iha, patawarin mo na sana ang asawa ko. Pakinggan mo siya. Huwag mo sanang iiwan ang anak namin. Mahal na mahal ka ni Rafael. Saway at pakiusap sa kanya ng ama ni Rafael. Opo, hindi ko na po siya iiwan. Sagot niyang umiiyak. At sana, hindi pa huli ang lahat sa kanila ni Rafael. Bumukas ang pinto ng ICU na pumutol sa kanilang pag-uusap. Dok, kamusta ang anak ko? Anang papa ni Rafael. He's still in a coma. Kailangan pa siyang obserbahan. Kapag stable na siya, pwede na natin siyang ilipat sa ibang ospital. Just continue praying na within 24 hours ay maging responsive na ang katawan niya sa mga gamot. Anang doktor na hindi na dinugtungan ang sasabihin. Pero alam na ni Mara kung anong ibig sabihin nito. Pero ayaw niyang tanggapin. Please, Lord, no. Isang pagkakataon pa. Please. Please. Piping dalangin niya habang nakatingin sa katawan ni Rafael na nakahiga sa loob ng ICU. Sa awa ng Diyos, naging stable ang lagay ni Rafael. Dinala ito sa mas malaking ospital ngunit wala pa rin itong malay. Kasama na si Mara nang dalhin sa mas malaki at mas advanced na ospital sa Maynila ang binata. Nasa loob siya ng ICU ngayon. Pangatlong araw na doon ng binata. Hindi pa rin ito nagigising. Raf, nandito lang ako. Naghihintay sa'yo. Halos araw-araw siyang umiiyak. Ang bawat araw ay tila dagok para kay Mara. Hindi niya alam kung ano pa ang pwedeng mangyari sa mga susunod pa na araw. Hindi niya alam kung may chance pa silang magsimula ulit. Sana hindi pa huli ang lahat para sa atin, Rafael. Araw-araw ako natatakot. Araw-araw ako nagdadasal na sana bigyan ka pa ng isang pagkakataon. Tayo. Nagpadala ako sa takot na baka sakaling mahalin kita ulit, na mauwi na naman ulit tayo sa hiwalayan. Pero hindi pala dapat ganon. May mga bagay pala na dapat na ipaglaban mo, lalo na't alam mong handa ka na. Oo, noon hindi pa ako handa. Natatakot ako sa pamilya mo. Pero nung kausapin mo ako, alam kong handa na ako. Pero tinalo ako ng takot. I'm sorry, Raf. I love you. Mahal na mahal kita simula pa nung una. Gaya mo, hindi rin nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Miss na kita kung alam mo lang. Madamdaming anya habang hawak ang mga kamay nito. Love is mysterious. Hindi mo alam kung kailan ang tamang timing, kung kailan pwedeng ipaglaban o kung kailan pwedeng i-give up. But in the end, ikaw pa rin ang may hawak ng pag-ibig na nararamdaman mo. Kung bibigyan pa tayo ng pangalawang pagkakataon, kahit sino pa yan o ano pa man yan, ipaglalaban kita hanggang sa dulo, Rafael. Dugtong pa niya hanggang sa naramdaman niyang gumalaw ang mga kamay nito. Kinabahan siya. Agad siyang nagtaas ng tingin. Nakita niyang nakamulat na si Rafael. May tumulong luha sa mga mata nito nang magtama ang mga mata nila. Naramdaman niyang marahan itong pinisil ang kamay niya. Oh my God, Rafael! Anas niya at mabilis na tinawag ang mga doktor. Labis-labis ang saya niya. Dininig ng Diyos ang panalangin niya. Nagising na ito mula sa ilang araw na koma. Pero nanatili sila sa ospital. Months later, Rafael recovered. Kailangan lang nito ng rehabilitation kahit na nakalabas na ito sa ospital. At sa buong panahon na yon ay hindi ito iniwan ni Mara. Mara was reassuring him na sa buong journey na yon ay nandoon ang dalaga para sa binata. Thank you for staying. Anang binata sa kanya isang araw na nasa maluwag na balkonahe sila. I thought I will never see you again. Bago ako nawala ng malay, ikaw ang nasa isip ko. Lahat ng what ifs, Mara, naisip ko na. Paano kung pinaglaban pala kita? Paano kung hindi ako agad tumalikod noon at pinilit kita na mahalin ako? Madaming tanong sa isip ko noon. Anito sa kanya at hinawakan niya ang mga kamay nito. I'm sorry kung naging mahina ako. I'm sorry kung hindi kita pinaglaban noon at hinayaang mawala. I'm sorry na hinayaan kitang insultuhin ni Mama noon. Ang laki ng kasalanan ko sa'yo pero ako pa tong may gana na magalit sa'yo. Shh! It's okay. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo dahil bumalik ka. Thank you for coming back, Rafael. Hindi ko alam ang gagawin ko sakaling mawala ka. Saka okay na kami ng mama mo. Nag-sorry na siya. She just had to do what she had to do. Dahil mahal na mahal ka niya bilang anak niya. At nauunawaan ko na siya ngayon. Anya na hindi napigilan ng pagluha. Naaalala pa niya ang mga araw na takot siya na mawala ito dahil hindi pa rin ito nagigising mula sa coma.
Naririnig kita palagi nang wala akong malay, Mara. Nararamdaman ko that someone is waiting for me. So I need to come back dahil hindi ko rin kaya na makita sa kabilang buhay na nahihirapan ka. At gusto ko pang bumalik para ituloy ang pagmamahalan natin. Siguro nakatadhana talaga ang lahat na to na mangyari para ma-realize natin na kailangan natin ng isa't isa. I love you, Raph, that I need to be with you every single day. Yung araw na naghiwalay tayo noon, maybe it was our waiting season to help us grow. Tama nga ang mama mo. Kung itunuloy siguro natin noon ang relasyon natin, baka sakaling hindi tayo nag-work. I'm insecure and I am nothing. I needed to build myself to be with you. Ang baba pa ng tingin ko noon sa sarili ko. Nung nakausap kami ng mama mo, na-realize ko na tama siya. Mothers know best nga talaga. Ngumiti siya sa binata. Dahil siguro kapag nagmamahal, hindi pwedeng half-baked ka lang. Kailangan buo ka rin kapag pumasok ka sa isang relasyon. Yes, everything happens for a reason. Kaya tayo muling pinagtagpo noon sa Korea, yun ay dahil tayo talagang para sa isa't isa. Panatag na ako na okay na kayo ni Mama. Masayang masaya ako na nandito ka na ulit sa akin. I love you, Mara. Gagawin kong lahat makapiling ka lang. Kahit na muntik na akong mag-early exit sa mundo, babalikan pa rin kita para lang ipadama sa'yo na mahal kita. Yumuko ito para halikan ng mga labi niya. Buong-buo niya yung tinanggap, walang pag-aalinlangan. Dahil ngayon, sigurado na si Mara at alam niyang buo na siya. Sa mga pinagdaanan nila, alam niyang mas matibay na sila. Kahit siguro ano pang problemang dadaan sa kanila ay kakayanin na nila. Indeed, love conquers all, even death. Sabi nga ni Rafael, kahit muntik na itong mag-early exit sa mundo, dahil sa pagmamahal nito sa kanya, nakaya nito at nalampasan ang pagsubok na yon. Will you marry me, Mara? Tanong ni Rafael sa kanya nang maghiwalay ang mga labi nila. Yes, Rafael. Yes, I will marry you. At niyakap siya nito ng mahigpit na mahigpit. They got married right away. Sa kasal ni Rafael at Mara ay tuwang-tuwa ang mama ni Rafael. Hindi mapigilang umiyak ni Mrs. Montemayor habang nakatingin sa kanyang anak. Nagkamali man siya noon ay naayos at naitupid naman niya ang kanyang pagkakamali. Pinapangako niya na babawi siya sa kanyang magiging apo. Sana magkaroon agad ng anak ang mga ito. Sa kalagitnaan ng wedding ceremony ay tumunog ang cellphone ng ginang. Nag-excuse siya at agad na sinugot ang tawag nang makita niya kung sino yon. Yes, Fiona? Tita, nahanap ko na po si Kirk. Anang babae sa kabilang linya. Bring him home, Iha. Kailangan na niyang umuwi. Yes, tita. Kailangan na talaga niyang umuwi. Because we will get married. Nabuntis niya po ako. Wika nito. Si Mrs. Montemayor naman ang napanganga. Paano nito napaamo ang panganay niyang binansagan noong The Heartless Beast? Samantala, ilang buwan matapos ang kasal ni Mara at Rafael ay nabuntis agad si Mara. At ayon sa kanilang gender reveal, baby girl ang panganay nila. Hindi na sila makapaghintay sa bagong yugto ng kanilang buhay. Dahil alam nila, pagkatapos ng lahat, kaya na nilang lampasan anumang hamon ng buhay. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.